Sa lupain ng Israel, noong unang panahon may isang propetang nagngangalang Elijah. Sa bundok Carmel, hinamon ni Elijah ang mga propeta ni Baal sa isang paligsahan. Hanggang kailan kayo mag-aalangan sa dalawang panig? Kung ang Panginoon ang Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal ang Diyos, sumunod kayo sa Kanya. O Panginoon, sagutin mo ako upang malaman ng mga taong ito na ikaw, Panginoon ang Diyos. Bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok ang handog ni Elijah. Sumigaw ang mga tao, Ang Panginoon, siya ang Diyos! Ang Panginoon, siya ang Diyos! Ngunit di nagtagal, tumakas si Elijah sa ilang takot sa kanyang buhay. Sapat na, Panginoon, kunin mo na ang buhay ko. Nagpadala ang Diyos ng anghel upang aliwin si Elijah at gabayan siya patungo sa bundok Horeb. Doon, naghintay si Elijah sa pagpapakita ng Diyos. Isang malakas na hangin ang sumira sa mga bundok, ngunit wala ang Diyos sa hangin. Pagkatapos ng hangin ay dumating ang lindol, ngunit wala ang Diyos sa lindol. Pagkatapos ng lindol ay dumating ang apoy, ngunit wala ang Diyos sa apoy. At pagkatapos ng apoy, dumating ang isang mahinang bulong. Anong ginagawa mo rito, Elijah? Lubos akong nagpakasigla pa sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagsalita ang Diyos kay Elijah, binago ang kanyang layunin at ibinalik siya sa Israel. Nagbalik si Elijah, pinalakas ang kanyang pananampalataya, handang gabayan ang Israel pabalik sa Diyos. At kaya, natutunan ni Elijah na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi palaging nasa mga dramatikong pangyayari, kundi madalas ay nasa tahimik na sandali ng ating buhay.